Kilala naman natin siya. Regular natin. Pero thank you dahil sa kanya pong sabi niya kanyang salitang effort, no? Na talagang mag-calling ng isang mga magkamanggagawa. Ando yung kanyang pagsasagal na pumuna. Ating pong tagapagsalita ay si Pastor Paul, no? Paul Tawe, no? Okay, amen? Amen. Morning po sa inyo lahat. At Happy New Year din po. Sana po walang naputukan, walang nadisgrasya. At sana po lahat ay meron pong masayang pamilya ngayong bagong taon. Amen. Sana po yung mga hindi nagpapansinan na magkakapamilya. Hello. Sana po ay magbati-bati na po tayo. At yung mga erring brothers and sisters, nawa po ay makita sa atin forgiveness. Amen po ba? Amen. I believe kasi yung season ng December ay ang rason ay kundi ang Panginoon. Hindi man talaga 25 pinanganak si Jesus Christ, pero alam naman natin na mayroong pinanganak na tagapagligtas at yun ay ang ating Panginoon. Sana po hindi naging sentro ang regalo ng December. Hello? Sana po ang naging sentro ay ang Panginoon. Kaya nga, wala nang exchange gift sa amin kasi nagkakatampuhan pag picture frame ang niregalo dun sa tapos kapag ang diba, kapag medyo naamon yung kanyang kapartner na nabunot, ang nireregalo ay kundi toothpaste ay deodorant. Kaya ang ginawa na lang po namin talaga ay parapol. Kung sino yung may kung sino ang binibless talaga sa inyo, magdala kayo ng pamparapol. Ayun, pinarapol po namin, toothbrush, toothpaste. 2025 na po ngayon. Wala man po tayong panatang New Year's resolution, pero kailangan po may pagbabago every year. And congratulations po. May maayos at maganda po kayong simbahan ngayong taon na ito. Kaya naging inspiration din po natin sa aming simbahan na i-extend din po namin yung aming lugar. Sabi ko, tuloy-tuloy gawa nila. Kami, 2 taon na, tenga pa rin yung bubong namin. Ngayon po, nagbubong po kami ngayon. Nag-extend po kami ng lugar kasi ang aming lugar po, hindi pa po nakompleto yung aming place kasi may portion po na hindi pa nabububungan. Sabi ko kung sila Pastor Ricky ay pinapansin ng Panginoon, syempre, sana kami rin mapansin ni Lord. Amen. At biyaya po ng Panginoon pagpasok ng December. Ayun, may pumasok po ng mga commitments. Commitment po. Parang walang nag-iinit. May mga pumasok na commitment. Awa ng Diyos, nakabili kami ng long span, ng mga pang-frame. And then, ngayon po, binubuo po namin yung aming bubong. And kanya nga lang talaga, dahil pastor din po yung gumagawa, may mga gawain din na kailangan niyang gawin. Alam po ninyo, nung nakaraan din po, ako ay umuwi din po sa aming probinsya. Kaso, probinsya po namin dyan lang sa Montalban. Kaya, ang bilis, balikan lang ako. Alam niyo, mahirap po talaga kapag ang probinsya natin napakalayo. Mahal pa masahe, ang hirap umuwi. Kaya alam po ninyo, kaming mga pastor, minsan kailangan din namin magbakasyon. Kasi kung hindi kami magbabakasyon, makakalbo po kami. Kung hindi makakalbo, siguro puputi ang buhok. At babagsak na lang kami kasi yun po talaga ang laging sakit ng pastor. Laging heart disease. Kasi ang isip po ng isip ay, alam niyo, hindi makatulog. At nangyari po sa akin itong mga nakaraan. Konti lang po yung pinapagawa namin. Sabi ko, Lord, saan ko po pupunin yung extend? Kasi after ng bubong, wala na po kaming budget. Kailangan pa na yung paggawa ng stage, magpalitada, magpintura. Lord, papaano? Sa kakaisip ko, 4:00 na po na madaling araw. Kaya, kung ang pastor ko ay nagbabakasyon, blessing po yun.
Kasi bakit? Kahit papaano, nakaka-relax kami. Nakaka-unwind ba? At lahat po tayo, kailangan po yun. Now, hindi po yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ang ating pag-uusapan ay about sa salita ng Panginoon. Tayo po tumayong lahat. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Pastor Paul ng May Kawayan, Mount Olives Baptist Mission. Salamat po sa special number. Yung batang ito, si Sister, lagi kong nakikita kapag, lagi siya nag-special number. Minsan iba-iba kasama niya, pero siya pa rin. Hinahanap ko nga papa mo eh. Parang wala yata si papa mo. At saka si mama mo, parang hindi ko makita sila. Pero, praise the Lord, nandito ka. At sana hindi lang po bata ang nag-special number. Amen? Sana po kahit may mga edad na o yung ating mga young people na lalaki, tingin ko naman magagaling kayo sa music. May hiya pa ba kayo? Tayo-tayo lang to. Acts chapter 5 verse 27 to 29. Kung may maganda kayong boses, alam niyo ipagamit ko sa Panginoon. Kasi nung December, narinig ko yan sa video ko yung mga boses ko ninyo eh. Acts chapter 5 verse number 27 to 29. Maganda po. Magsalitan po tayo tapos sa 29, sabay-sabay po tayo. In verse number 27. And when they had brought them, they set them before the council, and the high priest asked them, sabay-sabay po tayo. Then Peter and the other apostle answered and said, we ought to obey God rather than man. The highlight of this verse is, we ought to obey God rather than man. Let us pray. Lord, salamat po sa inyong biyaya. Salamat po sa umagang ito. Kasama namin ang pamilya namin. Kasama ng bawat isa kanilang mga asawa, mga anak, kanilang loved ones, Panginoon. Salamat po, meron kaming simbahan na kung saan nai-improve at magandang-maganda. Ang ilan ay nilalamig. Ang ilan po, Panginoon, ay gusto pang i-improve yung gawain na meron po dito. Lord, i-bless niyo po sila. Nawa po, Panginoon, sa mga darating na taon, kayo po ang patuloy na mag-bless sa bawat isa. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na maitaas sa aming kalagitnaan ang iyong salita. Papuri po sa inyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Ang title ng mensahe po ay Obedience Magnificent. Obedience Magnificent. Like ko pong sinasabi ito, obedience matters. Sa lahat po ng aspeto ng buhay natin, lagi pong dapat merong pagsunod. At alam ko, yung obedience, dapat po naririnig lagi yan sa mga bahay po natin. Tama? Bilang mga magulang, lagi natin sinasabi, mga anak, sumunod kayo. Kasi pag lumaki kayo at nag-asawa kayo, ito rin ang ituturo ninyo, sumunod. Kaya sabi ko sa kapatid ko, sabi ko, magtinong ka na. Lasinggero eh. Sabi ko, pick mo na to. Huwag mo nang sayangin. Sabi ko, kapag nalalasing ka, lalo kang bumabait eh. Kaya huwag ka nang maglalasing. Sabi ko sa kanya, anong ituturo mo sa mga anak mo? Kung ganito ang pinapakita mo sa mga anak mo. Tandaan natin, kung ano ang pinapakita natin sa mga anak natin, yun lang din ang ituturo natin. Anong ituturo natin sa mga anak natin kung tayo din mga magulang, hindi rin tayo naging masunurin sa mga anak. Tama po ba? Paano natin sasabihin na, anak, huwag ka nang lumaboy tuwing gabi. Ikaw na tatay, sinusundo ka gabi-gabi. Can you imagine? Tandaan po ninyo, walang maayos na pamilya kung walang pagsunod. Sa trabaho, kapag walang pagsunod, anong nangyayari? Magulo rin eh. Ang misis ko po ay working. Kung hindi siya sumusunod sa boss niya, makikitaan din siya ng hindi pagsunod.
Sabi ko nga kung ang asawa ko naging lalaki, po pwedeng magpastor eh. Kasi may leadership. Nung nag-birthday po siya, hindi pa niya birthday, mga ilang araw pa lang, alam po ninyo, dumagsa po ang regalo sa kanya. Sabi ko, nakitaan ko siguro nakitaan siya ng magandang leadership. Sabi ko, ba't kaya ang pastor, pag nag-birthday, walang ganitong mga regalo? Kasi alam niyo, 2 hakot ako ng regalo eh. Pero sabi ko, bakit kaya pag pastor, walang ganitong regalo? Siguro, kinakash na lang talaga nila. Parang natatawa lang po kayo, walang mag-amen. Hello? In Acts chapter 5, pinag-usapan po dito, ang pinakakwento po dito, kung alam po ninyo, yung sila Peter po ay nangaral, tapos merong persecution. Nung araw po, nung nagsisimula pa lang ang church ng ating Panginoon, merong tinatawag na persecution. Because hindi tanggap ng mga Hudyo yung bagong tinuturo ni Jesucristo. Which is actually hindi naman talaga bago ang tinuturo ng ating Panginoon. Kasi ang mga Hudyo, sila po ay very traditional religion. Ang kanila pong tawag sa religion ay Judaism. Si Kristo po, ang pinapakilala niya ay Christianism. Which is actually, hindi po talaga ito religion. Ang pinapakilala niya po ay katuruan ng salita ng Diyos. Which is, nakita ko po na example din when it comes to obedience ay ang ating Panginoon sa Kristo. Alam niyo po ba na ayaw niyang mapako sa krus? Eh sabi niya, kung sakali man lang na hindi ako pupwede, dapat nang ipako, wag na ako ipako. Kasi kung tutuusin, kung ipapako ka sa krus ng araw, ang tawag po doon death penalty. Imagine po ninyo nakapako ka sa krus, titignan ka ng maraming tao, hubot-hubad. E tapos po, dumadaan na kang dugo, hindi ka pinapainom, hindi ka pinapakain, makikita lahat ng kahihiyan mo at unti-unti kang mamamatay. Yun po ang death penalty ng araw. Pero ang sabi niya, thy will be done. Sabi niya, Father, thy will be done. Ang kalooban mo pa rin ang masunod. Ngayong 2025, sana hindi na ang masunod sa atin ang sarili natin. Kaya maganda nga sa simbahan, makita natin na lahat ng tao nakikinig. Hindi nakatingin sa cellphone, hindi nakatingin sa kung ano-ano. Kaya nga, ako po, minsan hindi na ako nagpapa-flash ng kapag meron din po kami yan. Pero pag Bible time na, tingin kayo sa Bible ninyo. Tignan nyo talaga. Kasi bakit? Yun ang old-fashioned eh. Tandaan po ninyo, walang bagong katuruan. Lahat po ng tinuturo namin, old-fashioned. Walang bagong kaligtasan. Walang bagong turo. Kapag mali talaga yan. At yun ang tinuturo ng ating Panginoon, old-fashioned. At yun na po yun. Mga kapatid, obedience is magnificent. Bakit magnificent? Sa Tagalog, tinignan ko kung ano ibig sabihin ng magnificent ay kamangha-mangha. Alam niyo ba na sa ating pagsunod, may mga kamangha-manghang nangyayari. Katulad ng nangyari po kila Pedro. Nung sila po ay sumunod sa pangangaral ng salita ng Diyos, maraming nangyari. Nung ako po ay sumunod sa Panginoon, sa una pa lang, tubig ng bautismo, ang sabi ng tatay ko, may bago ka na namang amo. Kasi dati po, nasa Apostolic Church ako. Pero hindi ako ligtas. Hindi po lahat ng religion nagsasabi ng daan ng kaligtasan. Buti na lang nasa Baptist tayo. Kasi nung nasa Baptist ako, ang sinabi kagad sa akin, kapag namatay ka, saan ka pupunta? Yun ang kinagandahan sa Baptist eh. At tinuturo ka agad daan ng kaligtasan, hindi daan kagad ng pagpapala. Alam nyo ba ng ibang religion nagtuturo ng 7 sacraments? Alam nyo po ba yung 7 sakramento? Na una magpabinyag ka, magpakumpil ka, mag-Ash Wednesday ka,
Hindi ko na alam yung iba eh. Pagpakasal ka, kasama yan sa sakramento hanggang sa mamatay ka, kailangan matapos mo yun. Pag hindi mo natapos yun, pupunta ka saan? Purgatorio. Pero sabi ng Biblia, si Jesus lang ang daan at katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Yung iba kasi pinapahirapan ng kaligtasan. Which is, sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yun lamang po ang ating gagawin eh. Ang tanong ba, Pastor, napakasimple lang pala ng kaligtasan eh. Kasi nga, hindi natin kayang, kahit anong pilit natin gawin, hindi natin kayang pumunta sa langit. Hindi natin kayang bayaran ang ating kasalanan. Kaya nga, ang kaligtasan natin, wala tayong part. I believe na ang kaligtasan ay ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya hindi na natin kailangan magpapako every year. Tao po. Hindi na natin kailangan magpalaspas every year. Hindi na natin kailangan magbuhat ng krus. Tapos sa dulo may gulong. Nakakita ko sa Pampanga. Sabi ko, nakakaawa naman sila. Nakita ko yung dulo, may gulong. Can you imagine, may mga ganong sakramento na ginagawa para sa tingin nila maligtas sila. Tandaan ninyo, hindi na natin kayang gawin ang ginawa ng ating Panginoon. Now, may tatlong bagay po tayong dapat i-consider when it comes on obedience. Obedience matters. Mahalaga ang pagsunod. Hindi lamang sa eskwelahan. Maging sa simbahan, meron din po tayong pagsunod. Alam niyo ba na kapag sumusunod tayo sa salita ng Diyos, sumusunod din tayo sa Diyos. Kapag sumusunod tayo sa payo ng pastor, nalalaman natin ang kalooban ng Diyos. That's why napaka-importante ng ating pagsunod. Pero dapat, mga kapatid, maunawaan natin kung bakit kailangan nating sumunod. Di ba, ang mga magulang, laging pinapaunawa, bakit ka nagkamali? Bakit mo kailangang maghugas ng pinggan? Nandyan na naman tayo sa pinggan na yan. Hindi matapos-tapos. Bakit kailangan maglinis ng bahay? Bakit tumulong sa mga magulang? Kasi bakit? May rason ang bawat bagay. Unang-unang bagay na dapat nating malaman, the reason for obedience. Bakit kailangan nating sumunod? Nakaka-bless na may mga member na ginagamit ang Panginoon, parang iba ay makakilala. Tingnan natin sa Matthew chapter 28 in verse 19 to 20. Ang makikita po natin dito is the duty to be performed. Ang sabi ng Bible, go ye therefore and teach all nations. Bakit tayo tinuturuan? Kasi ito po ay duty ng bawat mananampalataya. Ang magulang, meron pong duty, tama? Minsan pinag-aawayan pa yung duty na yan. Lalo na kapag first baby, di ba? Oh, mami, ikaw sa mula alas 6 ng gabi hanggang alas 10, ako hanggang madaling araw, wala na, hindi nagising yung lalaki. Pinag-aawayan yan. Bago pa lamang yung baby namin, hirap ako dyan. Kasi ang bata pala, kapag bagong panganak, pabago-bago ng tulog. Tama po ba? Parang nakalimutan nyo na. Ako lang ang may ganong anak. Yung gising ng gabi, tulog ng araw. Sabi ko sa asawa ko, sabayan mo yung tulog. Kaso pag araw, maglalaba, etc. Kaya, pahirapan yan. Pero at least alam natin ang duty natin. Bilang magulang, dapat malaman natin kung anong duty natin. Mga anak, makinig kayong mabuti. Dapat alam nyo rin ang duty nyo. Hindi yan pinag-uusapan kung responsibilidad ng anak ang magulang. Tao po, dapat hindi yun ang tanong. Dapat pag tumanda sila,
nandyan din kayo para sila ay alalayan din. Can you imagine, nung mga maliliit tayo, di pa nakakapaglakad, sila umaalalay sa atin? Ang hirap kayo magturo, mag-alaga ng bata. Sino may mga anak dito at nagkaanak? Napakahirap po mag-alaga ng baby. Lalo na yung mga first-timer. Alam niyo, nagkaroon ako ng mild depression sa pag-aalaga ng bata. Kasi yung misis ko po, nagtatrabaho. So, syempre, kailangan ako ang maiwan para hindi na kami magbayad ng yaya. Wala naman kasi kaming ganon. Hindi po talaga ako sanay. Na ako lang sa bahay, kasama ko yung baby ko kapag magkakasakit, hindi ko alam gagawin ko kasi mag-isa lang ako sa bahay. Hindi ko na nagagawa yung dati. Mag-basketball, mag-rides, hindi ko na nagagawa yung mag-soul winning, hindi ko na magawa yung mag-fellowship. Maghapon, mula umaga hanggang gabi, kasama ko yung anak ko. Nagkaroon ako ng mild depression. Dumating pa nga sa punto na nakalbo yung tuktok ko. Ano tawag? Alopecia. Sabi ko, bakit kaya? Yung pala, stress daw yun. Kaya, isipin nyo, naisip ko rin, ganito palang nararanasan ng mga nanay. Hello po, mga nanay. Alam ko na po ang pakiramdam ninyo. Kaya bakit hindi kayo tumitigil sa kakaputak? Kasi ang hirap pala ng duty ng isang nanay. Di ba? Mag-aalaga ng bata, magluluto, maglalaba, habang natutulog yung bata, pag nagising, tuyad ka ulit. Ginawa ko po yun ng ilang taon. Napakahirap. Pero sabi ko, dahil tatay na ako, dapat alam ko yung duty. Hello? Bilang Kristyano, dapat alam po natin yung duty natin. Pagdala ng kaluluwa. Ngayon 2025, kung may sasakyan ka, tricycle, motor, ipagamit mo sa Panginoon, magdala ka ng isang kaluluwa. Pastor, ayaw dilipat ka sa iba. Ayaw ng mga kamag-anak ko, tandaan po natin na ang dapat unang misyon natin ang mga mahal natin sa buhay. Yung kasama natin sa bahay. Dahil ko sinasabi sa isang member, kapatid, kung hindi mo, kung ayaw nila mag-church, disiplinahin mo. Kasi pinipilit natin sila mag-aral. Pinipilit natin silang umuwi ng gabi, ng maaga. Pinipilit natin silang kumain. Pag sa simbahan, ayaw nating pilitin. Bakit natin pinipilit sila mag-aral at magtapos? Kasi yun ang ikakabuti nila. Mga magulang, ang church makakabuti din sa kanila. Pastor, kahit hindi sila nakikinig, nasa likod sila, kung ano ginagawa, kaya mo lang. Darating din ang araw, i-convict din yan ng banal na spirito. Maliligtas din yan. At ako po naging example sa mga member. Yung anak kong panganay, pag hindi ko nakita habang nagsiservice. Teka lang, tawagin niyo yung anak ko. Tawagin niyo si Silas. Silas, umupo ka dito. Makinig ka. Kahit hindi niya pa naiintindihan, at least nakikita nila ang pamilya ko nandyan. Kasi bakit? Yun ang makakabuti sa kanila. Every time na pinapainom ko ng vitamins, umiiyak silang dalawa. Yung panganay at bunso. Bakit ko pinipilit? Kasi yun ang makakabuti sa kanila. We have the duty to be performed. Bilang Kristyano, ilan na ba ang nadala mo sa Panginoon? Ang tanong, ilan na rin ang nagpapatuloy? Simulan natin sa bahay natin. Simulan natin sa asawa natin. Tahimik. Simulan po natin sa mga asawa natin. Kasi bakit? I believe na kapag ang mga asawang lalaki ang nawin natin sa Panginoon, susunod na yung mga anak. Di ba? Di pwede, hindi tayo alis. Mamapasal tayo ngayon. Sumama kayo. Ganun ang mga lalaki.
Diba, pag mga babae, siyempre, anak, hindi ka ba sasama? Ako, batang 90s ako, ganun ang pinakita sa akin ng tatay ko. Hindi mo pwede, hindi ka papasok! Pumasok ka! Wala kami ba? Pumasok ka! Naging effective din sa mga anak. Yung anak ko kasi, 7 years old na nakakaintindi. Sabi ko, anak, pag hindi kita nakita dito habang nag-preach ako, umanda ka sa akin. Wala kang TV, wala kang cellphone, tandaan mo yan. Sunod siya. Minsan kasi kailangan din natin maging matigas kahit papaano. Hindi naman talaga nagbago ang mga bata nagbago ang mga magulang. Hello? Kaya marami nang hindi masunurin ngayon ng mga anak, nagbago kasi ang mga magulang. Ayaw na kasi natin maranasan yung mga anak natin na dumapatay sa mundo. Ako naranasan ko sa eskwelahan, yung, di ba, nakaganon ka, may mga libro. Naranasan ko po yun. Wala pa kasi si Tulpo yata nun eh. Kaya hindi pa uso social media, naranasan mo yun. Tapos may mga teacher na nangungurot sa singit. Akala mo mga lalaki. Pero pag kumurot, di ba, bakit sa singit ka? Bakit kaya sabi ko bakit sa singit? Yung pala medyo ikaw naranasan po namin yun sa probinsya. The reason for obedience is we have the debt to pay. Meron tayong utang sa ating Panginoon. In verse number 29 to 31, we have the debt to pay because Christ paid our sin. Binayaran ng Panginoon ang ating kasalanan. Hindi lang yun. We are delighted to be preferred. Sana maunawaan talaga natin kung bakit tayo narito ngayon. Kung may bisita ngayon dito, maunawaan mo sana kung bakit ka narito. Kung may mga miyembro na matagal ng Kristyano, 10 years, 20 years, ang tanong, bakit ka pa talaga nandito? Sana naunawaan talaga natin. Ako po kasi naunawaan ko kung ano ang purpose ng buhay na ito. Ang purpose ng buhay na ito ay itaas lagi ang Diyos sa buhay ko. Mapupuri lagi ang Panginoon sa buhay ko. Yun ang purpose ng buhay. Sana po malaman natin, purpose pa lamang yun. Wala pa yung mission. Ako naniniwala, ang mission ko sa buhay ay merong mabagong buhay dahil sa akin. Yun ang mission ko sa buhay. Kaya ang lagi kong pinupuntahan young people. Kaya karamihan ng miyembro namin, young people. Kaya sa simbahan namin, puro young people. Kaya pag young people's fellowship tayo, mga ilan lang uuwing magulang. Hindi lang yun. We have decision to be practiced. Mag-desisyon na po tayo ngayon. 2025, ano ang tatanggalin mo sa buhay mo? At ano ang idadagdag mo? Tanggalin na natin yung nagpapabigat sa atin. Sabi ng Biblia, para makatakbo tayo sa takbuhin na gustong ipatakbo sa atin ng Panginoon, kailangan tanggalin natin yung mga nagpapabigat. Ano yun? Mga kasalanan. Ang sigarilyo, magpapaikli ng buhay mo. Ang alak, magiging, sabi nila, foolish. Ano pa sa Tagalog ang foolish? Magiging mangmang ka dyan. Tandaan ninyo, walang lasinggero na yumaman ng sobra. Kahit tanungin nyo si Ang, may-ari ng airport tsaka NLEX. Ano ang bisyo niya? Trabaho. Hindi bisyo. Alam niyo kung bakit? Our decision today can affect our future. Kaya kung magdidesisyon na po tayo ngayon, magdesisyon na po tayo ng tama ngayon. Young people, kung kayo ay mag-aaral ngayon, mag-aaral na kayo.
Lagi ko ito sinasabi sa mga young people namin habang nag-ML sila sa likod. May mga ganyan talagang young people eh. Pag sinaway mo, hindi na magsisimba. Sige, email lang kayo dyan habang nakikinig kayo. Sabi ko, mag-aral na kayo na ngayon. Kita niyo si Ate Renabel ninyo. O, nagdesisyon siya ng tama. Ano ang trabaho niya ngayon? Maganda. Nasa bahay lang, sumasahod ng maganda. Eh kapag hindi ka nag-aral at may nagpapaaral sa iyo ngayon, ano magiging future mo? Manliligaw ka, wala ka man lang pande. Ihihingi mo pa sa nanay mo, sa tatay mo. Hindi ba nakakahiya yun? Alam po ninyo, nung ako po ay nanliligaw, alam niyo naman po sa Valenzuela, ang liliit lang ng apartment dyan. Pagdating ko doon sa bahay nila misis ko, yung ex ko, ngayon wife ko na. Ang dami pala nila sa bahay. Umabot po sila ng 10. Ang liit lang, kwarto lang. Pagdating ko sa bahay, hindi pa ako nakakapasok. Lumabas na lahat ng mga kapatid niya, mga pinsan niya. Paikutan kami. Siyempre, kinakabahan na ako. Okay, kasi puro maton eh. Puro lalaki. Sabi niya, Brad, anong trabaho mo? Siyempre, hindi ako makasagot kasi nasa ministry ako. Pag-graduate na ako sa Bible School, magpapastor ako. Buti na lang, yun ang sinagot ko. Wala na silang nasabi. Kasi ang family ni misis ko ay pioneer ng isang simbahan sa Bicol. Sabi ko, papaano na lang kung hindi ako nasa ministry, ano sasagot ko? Sabi ko sa mga young people, huwag muna kayo mag-boyfriend, mag-girlfriend. Unahin ninyo yung pag-aaral. Kasi bakit? Pag nakatapos kayo, may maayos kayong trabaho. Diba? Pagsabi pa lang ng magulang, anong trabaho mo? Manager ko. Diba? Ano ipapakain mo sa anak mo? Nilabas mo yung credit card, debit card. Paano kayo magde-date? Nilabas mo yung susi ng kotse. Ano ibig ko sabihin? I-exage ko lang naman, pero sana bilang Kristiyano, may mabuti tayong patotoo. Kaya kung magdidesisyon tayo ngayon, ayusin na po natin. Mga magulang, hindi pa po huli ang lahat para magdesisyon tayo ng tama. Walang taong perpekto. Kung hindi man tayo talaga nakapag-aral noon, ayusin na lang natin ngayon. Alam niyo po kung bakit may mga hindi naman nakapag-aral na umasenso sa buhay. Diyan din po mapasok yung diskarte o diploma. Which is actually hindi naman dapat pinagtatalunan yan. Kung wala naman talaga tayong diploma, diskartehan na lang natin. Sa generation natin ngayon, marami ng diskarte po pwede natin gawin. Pero ito po ang sinasabi ko sa mga new generation ngayon. Kung susunod kayo sa mga magulang ninyo, sabi ng Bible, hahaba ang buhay ninyo. Totoo yun eh. Kasi nung naging magulang ako, oo nga no, yung sinasabi lagi ng tatay ko, mag-aasawa ka, magkakaanak ka. Anong ipapakain mo sa mga anak mo? Nung nagising ako ng minsan madaling araw nga, no, sabi ni Papa, ganito, ano kayo ipapakain? Kasi ang mga magulang ngayon, yun lagi ang iniisip. Kahit ang mga anak, hindi lagi nag-iisip ng kung ano-ano. Pero tama yan. I-enjoy niyo yung pagiging young people ninyo. Hello? Kasi hanggang dyan lang yan. Pag kayo nagkapamilya na rin, maiisip nyo na talaga ang lahat. Kaya young people, i-enjoy ninyo ang pagiging single. Kasi pag double na kayo, puro problema na yan. Maniwala kayo sa akin. I've been there. Kung single ako, iniisip ko lang sa sarili ko. Ngayon, diba?
Hindi mo na ngayon iniisip sarili mo. Itong huling barong ko, galing pa sa Rusi, hindi na ako makabili ng barong. Kasi iniisip ko yung anak ko, S26. Kaway-kaway sa mga S26 yan. Mahal. Bakit? Inaalala natin para tumaba yung anak natin, etc. Hindi po ako para magpakatagal dito. Ayusin na natin ang desisyon natin ngayon. Anak, magulang, at bilang mga Kristiyano, ayusin po natin ang patotoo natin. Hindi mahalaga na ang simula ng pagiging Kristiyano natin ay hindi maganda. Pero ang kinagandahan, unti-unti na nating inaayos. Amen. Diba? Taon-taon, dati, naka-t-shirt ka lang, ngayon, may nakakurbata ka na. Sunod, nag-special number ka na. Hindi ka nahihiya kasi nga, sa video ko, hindi ka rin nahihiya eh. Tandaan natin, kapag kumanta tayo dito, wala naman talagang audience kundi ang Panginoon lang. Kasi ang piniplease lang po natin dapat ay ang Panginoon. Kaya ano ngayon kung pumiyok ka dyan, ang audience mo lang naman si Lord. Lagi ko itong sinasabi, hindi importante kung anong boses mo kapag umawit ka sa Panginoon. Ang importante yung heart. Kasi yun ang nire-reward ng Panginoon. Itong sinabi ko noon, nung bagong Kristiyano, Lord, sana po ayusin ninyo ang tenga ng nakikinig. Baka kasi ang may diferensya yung nakikinig lang. Mataas ang standard. Hello? The reasons for obedience is the decision. Alam niyo kaya hindi pa rin tayo makapagdala? Alam niyo kaya hindi pa rin tayo makapag-commit? Alam niyo kaya hindi pa rin tayo nakakatulong sa gawain ng Diyos? Kasi hindi pa tayo nagdidesisyon. Amen. Magdesisyon na tayo na ibigay yung ating sarili sa Panginoon. Kasi pag ito na ibigay na natin sa Panginoon, madali na lang magbasa ng Bible eh. Madali na lang manalangin. Madali na lang para sa atin mag-fellowship. Hindi pagkatapos ng church, nagmamadali ka ng uwi. Kasi baka mawala yung bahay mo. Pangalawang bagay, the requirements for obedience. Meron pong requirement ang obedience. Yung obedience must be informed. Nagte-testimony pa ba tayo every Sunday? Na yung testimony natin paulit-ulit. Na kung paano ka naligtas, paano ka napunta sa church. Alay ko pong testimony, nung dinatnan ako ng Panginoon, nahanap ako ng Panginoon, ito yung time na nasa tough time ako. Nag-away kami ng stepmother ko. Kaya ang hirap ng broken family. Kaya sa mga bago mag-asawa, kahit hindi tumitigil kakaputak ng misis ninyo, mag-tiis kayo. Ano yun? Pinili nyo yun eh. Mga kapatid na babae, kahit na ganyan ang mister ninyo, laging gabi umuwi, pagtiisan ninyo. Ang lagi kasi nagsasuffer sa mga desisyon ninyo, desisyon natin, yung mga bata. Dalawa lang kaming magkapatid, yung tatay ko, lasinggero, driver din, kaya uso ngayon yung FPJ, driver, sweet lover. Nanay ko nag-a-abroad. So, laging wala ang pusa, kaya ang daga. Kaya si Papa, actually naka-apat na asawa yan. Hindi man siya nakikinig ngayon. Apat na asawa, 4 na bahay. Yung sa pang-apat, medyo tumingin na siya kasi matama. Dahil kami nag-aaway, hindi ko makasundo. Dumating sa punto na nagkasakitan kami. Nabol ako ng pulis. Nanap ako kung saan sa. Tinago ako ng tatay ko. Physical injury.
At dumating sa punto na yun, alam niyo, meron isang preacher na lumapit sa akin. Yung preacher na yung backslider. Sabi niya, pag namatay ka ngayon, saan ka pupunta? Naisip ko nga, saan nga ba talaga ako pupunta? Nag-church naman ako. Pero saan nga ba talaga ako pupunta? Sabi niya, ikaw ay makasalanan, hindi mo kayang bayaran ng kasalanan. At nagbayad ng kasalanan mo ay ang Panginoon Jesucristo. Anong kailangan mo? Sampalatayanan siya. Magsisi ka sa iyong kasalanan at tanggapin sa Jesucristo. Alam niyo, bumalik ako sa bahay na, sorry ako. Sabi ko, magdidesisyon ng aayusin ko ng sarili ko. Nag-start ako mag-church. And that was 2010, na-baptize po ako, March 16. Sa ilog po ng Wawa. Tawag dito, biblical kasi sa ilog eh. Pero okay lang naman kung sa swimming pool. Kasi ang pinag-uusapan, tubig. Yung tubig po doon talagang malabo. Medyo nasa banda kaming tinatapon yung mga tayo ng baboy. Kaya medyo ang kulay pero at least running water. Nabaptize po ako, sumunod po nun, pumasok na po ako sa Bible School. Ang sabi ko, sa wakas, Kristiyano na ako. Siguro magiging maayos na buhay ko. Kung naging Kristiyano ako, doon mas tumindi ang mga pagsubok at paghihirap. Hindi pala porket Kristiyano ka, magiging maayos na ang lahat. Pero ang kinagandahan may pinapakita ang Diyos sa bawat problema. May simbahan at pastor na sa bawat problema may nananalangin sa iyo. Aral ako sa Bible School. Dahil galing tayo sa probinsya, ang kulay ko chocolate, medyo na-persecute ako. Pero sabi ko, yung sa Acts chapter 5, mas ibang persecution dito, hindi ka nga aasarin. Alam nyo, nangyari kay Apostol Pedro, pinaglalati ko sila, inuhuli sila. Because during their time, ang pangangaral ng salita ng Diyos, bawal. Kapag nangaral ka, huhulihin ka. Alam niyo po ba, sa panahon natin ngayon, meron pa rin ganyan. May nakausap po ako na nagtatrabaho sa Middle East. Alam niyo po yan siguro, yung mga nakapag-abroad sa inyo. Ang simbahan po doon, soundproof. Bawal ang pastor sumigaw. Pag nagkantahan po, "Incense my soul, my sin." Kailangan po natin mga kapatid. At ang pasok po nila, isa-isa. Bawal po sabay-sabay. Kasi po, kapag sinumbong ka doon, may reward. Sa mga Muslim po kasi bawal sa kanila. At matindi. Ang kanilang worship service, hindi linggo. Sabado. Hindi ako, Biyernes. Kasi walang holiday po sa kanila ng linggo. Tama po ba? Sabi ko, napakahirap naman pala ng... Oo. Kasi minsan, kapwa mo pa Pilipino magpapahuli sa'yo. Kaya ang ginagawa ng iba, pumupunta sa disyerto. Doon sila, siyempre walang tao, doon sila nag-worship service. Kapag may dumaang pulis, kunwari, nagpipiknik lang. Kaya may lagi silang may dalang mga pagkain. Sa ating po mga kapatid, napakalaya po natin. Ang sarap mabuhay bilang Pilipino. Kasi dito, napakalaya ng lahat. Ang mga bata, kaya mo pagturuan ng respeto. Alam niyo ba, sa Amerika daw, ang mga pastor, hindi na tinatawag na pastor. Kung ang pangalan mo ay John, tatawagin ka ng John. Sa atin, di ba? Sa atin, kapastusan yun eh. Pag ang pastor nga, hindi mo binati ng morning, parang pastos ka na eh. Kaya nga sabi ko, buti na lang naging Pilipino. Kahit mukha akong foreigner. Kasi bakit? Obedience must be informed. Kaya namin sinasabi,
Bakit kailangan natin mag-church every Sunday? Kasi sinabi ng Biblia. Bakit kailangan natin magbigay? Kasi sinabi ng Bible. Bakit kailangan po natin na humayo? Kasi sinabi ng Bible. Obedience must be intentional. Ang ating pagsunod, kailangan sinasadya po, hindi po nagkataon. Kaya wag po sana kayong ma-offend kung sinasabi namin ng personal. Kapatid, hindi ka yata nag-church. Brad, hindi ka pa yata nagbibigay ng commitment mo. Kulang pa tayo ng aircon. Hindi pa nilalamig si kapatid. Tao po, in Proverbs chapter 8, verse 32 to 34, sabi dyan, now therefore hearken unto me, O ye children, for blessed are they that keep my ways. Mapalad daw ang mga tao na kung saan sumusunod sa daan at kapamaraanan ng Diyos. Tingnan ninyo, ibang-ibang kaparaanan ng tao sa kaparaanan ng Diyos. O pwedeng i-bless ka ng hindi nag-church. Pero kailangan mong gumawa ng mali. Opo. Sa Panginoon, dapat gumawa ka ng tama para i-bless. Ang sanlibutan, kailangan manggancho ka para yumaman. Sa sanlibutan, kailangan mag-scam ka para yumaman. Kailangan magnakaw ka para yumaman. Pero sa ating iba eh. Naiiyak na ako nung nakaraan, sabi ko, Mami, baka ito na yung taon natin. Sabi niya, nararamdaman mo ako, parang siswertehin tayo ngayon. Sabi ko, naniniwala ka na sa swerte? Hindi. Tingin ko, ito na yung pagkakataon natin para yung gawain, kahit papaano umangat. Kita mo, napapagawa na natin yung dapat ipagawa. Nakakabili na tayo ng dapat nating bilhin. Yung trabaho mo, maayos na. Hindi ka na pinapwersa na magtrabaho ng linggo. Tao po, hindi ka na pinapwersa na magtrabaho ng linggo. Baka naman yung iba sa atin, hindi man talaga pinapwersa. Ayaw lang talaga natin. O gusto lang talaga natin pumasok ng linggo kasi double pay. Baka pumasok ka pa ng Christmas kasi nga triple pay. At maraming pagod ngayon kaya hindi nakapag-church. Kasi nga abalang-abala sa mga bagay na pagkakitaan. I believe na yung pera, come and go lang yan. Ang panahon, hindi na maibabalik. Let us serve. The requirements for obedience must be intentional and must be immediate. And must be immediate. Sana kapag meron tayong natutunan sa salita ng Diyos, kailangan yung ating response immediate. Lagi namin sinasabi ito, magpagamit tayo, magpagamit tayo, magpagamit tayo, magpagamit tayo. Sana wala ng Kristiyanong lagi na lang nakaupo every Sunday. Sana may mga Kristiyano na alam na ang gagawin every Sunday. Na meron na kayong toka. Ang sarap gamitin yung mga mas bata. O ikaw ito ang gagawin mo. Ikaw yan ang gagawin mo. Kasi sila yung mas malakas kaysa sa atin. Sila yung mas mahabang panahon. Obedience must be flexible. Now, flexible tayong lahat. And last, the reward for obedience. Alam niyo ba ibig sabihin ng reward? Lahat po ng ating ginagawa ay gagantimpalaan ng Diyos. Kami po, kaya kami nakapagpatayo. Kung alam niyo yung istorya po ng lugar po namin, yung lugar po namin, haunted house. After pandemic, naghanap na po kami ng mas malaki
na place. Tinuro ng may-ari, o meron yung pamangkin ko, tignan mo kung gusto mo. Nung nakita ko po, sabi ko, malaking gastos to kasi haunted house, sira-sira ang bubong. Lahat sira. May makikita ka ng mga red horse mga gin, kung ano-ano. Daming kalat. As in, mga kapatid, sabi ko, seryosohin na natin yung ating commitment. Mag-first fruit tayo. Bakit kami nag-first fruit? Kasi para sa akin, yun ang pinaka-biblical. Ang first fruit ko po ngayon, 20,000 every year. Unti-unti ko yung binibigay. At ngayong Sunday po, makukumpleto ko na ang aking first fruit. Magde-DM po kami ng February, January, tapos na po. And then sa renewal namin, gagawin ko ng 30,000 ang aking first fruit. Ang first fruit po namin ay napupunta po sa pagpaayos at pagbili po ng mga vehicle. Ngayon, hindi namin makita ang resulta kasi ilan lang naman kami may trabaho. Pero nakakatuwa, nagkukumit yung mga estudyante. Nagsimula sila sa 1,000 every year. Estudyante na. Iba yung kanilang tithes and offering. Iba yung sa mission. Ngayon, 2,000 na daw po sila. At alam niyo po, naging resulta, tuloy-tuloy ang paggawa po namin. Ngayon, bibilin pa kami ng bagong e-tribe. Alam niyo po, e-tribe. Kasi nga, pag tricycle, nahuhuli. Kasi yung driver, walang lisensya. Kaya e-tribe na lang muna. At least, every year may na-expect kami ng pangpagawa. Kasi ang ministry talaga, kailangan may pera. Maniwala po kayo sa hindi. Hindi po gagana ang simbahan ng walang pera. Amen. Ang eskwelahan, kailangan po ng pondo. Ang bahay po natin, kailangan din ng pera. Ang gobyerno, kailangan nila ang tax natin para umikot ang sistema ng ating gobyerno. Sa simbahan po, huwag na kayong ma-offend kung bakit kailangan ng kaperahan. Awa naman ng Diyos. Yung iba nakakapag-fulfill, yung iba hindi. Pero okay lang. Kasi bakit? Ang Diyos naman ang magre-reward Kaya itong mga nakaraan na December, talagang naghigpit ako ng sinturon. Kasi I believe na kapag natapos ko yung commitment ko, bahala na ang Diyos sa akin. At alam niyo nangyari, wala po akong trabaho. Natapos ko po yung aking commitment. Si Mrs. lang po ang nagtatrabaho. Pero sinunod-sunod ang blessing. May mga taong nag-commit sa akin, Pastor, susuportahan ka po namin. Nahihiya po akong umuo kasi nga, magpapa-organize na rin po kami. Pero nakakahiya namang tanggihan kasi pagkilos ng Panginoon yun Hello? The reward for obedience. Tingnan ninyo nung sila ay hinuli ng mga Hudyo, meron silang naging tagapagtanggol. Si Gamaliel, in verse number 34 ng Acts chapter 5 verse 34. Tingnan po natin Then stood up one in the council, a Pharisee named Gamaliel, a doctor of law, and had a reputation among all the people, and commanded to put the apostle forth a little space. Kapag may persecution, minsan may magtatanggol sa atin. Alam niyo ba, nangyari sa akin itong mga nakaraan, may kamag-anak po kami dito sa BF Homes. Kung alam niyo po ito sa Caloocan banda sa BF Homes, sa malapit sa Tiparo, kaya tayo. Pumunta niya yung tatay ko para gumawa ng lamesa. Tinulungan ko na lang. Alam niyo, nagkausap kami ng lola ko. Nag-uusap kami about ministry. Kinakamusta niya ako. Sumingit yung tatay ko.
Yung tatay ko po talaga kahit na mapagbiro na minsan talagang hindi pa kasi talaga ligtas. Ano sabi niya? Buti pa si Paul. Sasabihin lang sa mga miyembro, magbigay kayo ng ikapo ninyo. Sabi ko pa, huwag kayong magsabi ng ganyan. Baka matilayan kayo. Hindi maganda yung sinasabi niyo. Hindi ganyan ang ministry. Kasi kung papasok kayo sa ministry, hindi talaga ganun ang ministry. Ang pastor laging abonado. Alam niyo nangyari? Hindi pa natatapos yung ginagawa niya, yung ginagrinder niya. Yung grinder po, tumama sa paa niya. Wasak yung bala ng grinder. Yung paa niya, wasak. Hindi ko po sinasadya yung sinabi ko. Pero tandaan po ninyo, huwag tayong magsasabi sa manggagawa ng Diyos na hindi maganda. Tama. Amen. Amen. Sabi ng lola ko, tignan mo yung Peter. Tignan mo yung Pedro. Wala pang ilang minuto, napilayan ka na. Simula nun, bumait tatay ko sa akin. Kinamusta ko nung mga nakarang araw. Sabi niya, sabi ko, kamusta ka pa? Okay na ba yung sugat mo? Okay naman na. Sabi ko, bakit tahimik ka? Hindi na ako nag-iinom eh. Sabi niya, bakit? Ako, tinitesting ko lang. Baka sakaling umayos pa yung pakiramdam ko. Nakita kami nung nakarang araw. Siguro nakita niya rin ang kapangyarihan ng Diyos. Tingnan niyo to. Nung inaapi sila Pedro at kanyang ilang mga disipulo, may nagtanggol sa kanila. Kaya kung may nangaapi sa inyo, huwag kayong gaganti. Tumawag yung kapatid ko, nangamusta. Yung kapatid ko dahil nga minsan nawawala sa kulirang pag nakainom. Pinagmumura ko. Hindi ko ginantihan. Nung natapos yung amats, nag-sorry naman. Sabi niya, disgrasya si Papa, etc. Sabi niya, pinag-pray mo yata eh. Sabi ko, kung pinag-pray ko yan, baka pati ikaw, madisgrasya. Sabi niya, huwag naman. Sabi ko, huwag kayong mga away ng pastor. Yung huling ng away po sa akin na tao, hindi po naging magandang kalagayan. Lumabas yung anak nila, Bino. Naoperahan. Pero may problema sa ari ng bata. Hindi ko man hinihiling na magkaganon sila. Pero huwag tayong mga aaway ng manggagawa ng Diyos. Kasi ang Diyos mismo ang gigitos. Nangyari kay Peter, merong pong nagtanggol sa kanila. Hindi lang yon. In verse number 40, they got released. Pinakawalan din po sila. Bakit? Hindi po sila lumaban. Hinayaan lang po nila na ang Diyos ang kumilos. Kaya kung meron po tayong mga problema, meron din magtatanggol. Kung meron nang-aapi sa atin, may Diyos tayong kakampi. Kung may problema tayo financial, pero kailangan natin magbigay ng ating mga tithes and offering, ang Diyos ang magpo-provide. Kung kailangan natin magsakripisyo, pero may mga pangailangan tayo sa bahay, tandaan ninyo, gawin lang natin ang tama. At ang Diyos naman ang kikinos. Ang Diyos naman ang magre-reward. Kung ito nangyari, nalaman ko kay misis ko, sabi niya, Daddy, may increase na ako this coming February. Itataas na ng boss ko ang sahod ko. Sabi ko, Amen. Tapusin mo ang first fruit mo. Next year, itaas na natin ang first fruit natin. Bakit? Yun ang resulta ng aming pagsunod. Tandaan ninyo, hindi naman nakatingin lagi ang Diyos sa halaga. Walang kwenta ang dami ng bigay mo kundi tama ang pagsunod. Sabi ko, sumunod lang tayo sa Panginoon.
Sabi ko sa kanya, after mabubungan yan, bibili na tayo ng sopa. Sabi niya, after 1 decade, saka lang tayo magkakasupa. Kasi bakit? Inuuna namin ang gawain ng Panginoon. Sabi ko, yan ang reward sa atin. May 2 tayong anak na hindi sakit. May malaking place tayo. Na pagdating ng araw, hinihingi ko sa Panginoon na ibenta sa amin yung 140 square meter. Sana, gumawa ng himala ang Diyos, ibenta sa amin doon. Walang imposible sa Diyos. Kung meron man dito na pamilya na hindi pa rin magkaanak, alalahanin niyo lang yung kwento ni Elisha. Alam niyo yung prophet's chamber, kwento ko po sa inyo. Meron si Elisha, iba si Elijah ha. After ni Elijah, si Elisha. Si Elisha tuwing dumaraan siya, nakikita siya ng isang mananampalataya, babae. Sabi niya, laging dumadaan dito si Elisha. Ano kaya? Pamirientahin natin. Tuwing daan niya, paglaanan natin ng budget, pakainin natin. Yun, tuwing dumadaan si Elisha, pinapakain ng babae. Ito yung babae, hindi ito balong. Ito yung babae na kung saan baong. Every time yun. Hindi ko alam kung sinasadya ni Elisha. Kasi, biruan namin mga pastor para makakain ka daw mag-visitation ka. Hello? Wala yatang nagpapakain sa pastor dito. Papamirenda man lang. Tuwing ano yun? Sabi niya, ano kaya? Pagdaan niya dito, gawa na natin ng prophet's chamber. Sabi ng babae. Kwarto. Para hindi lang makakain pagkatapos mag-birth. Yung maganda naman lang na medyo mahiga-higa. Mag-Netflix muna si Elisha. Diba? Tsaka magtumba-tumba. Ginawa nila ng prophet's chamber. Yung po ang pinagmula ng prophet's chamber kay Elisha. At dun sa babaeng baong. Pero sabi ni Elisha, sabi niya, sobra-sobra naman itong ginagawa ko. Ano bang gusto mo? Gusto mo i-refer kita sa hari, etc. Ano ba pangailangan mo? Sabi ng baong, ano naman mayaman na may asawa ko, okay naman kami. Wala akong mahihiling. Buti na lang si Gehazi, kilala si Gehazi, yung pumunta sa kanya yung Epok, yung sakit nung ni Captain Naaman, dahil ninakaw niya yung dapat kay tinanggihan na nga ni Elisha, kinuha pa ni Gehazi, sabi niya, buti na lang chismoso si Gehazi. Kaya medyo may tulong din yung mga sa church mga marites Kapag marites tayo, dapat alam natin pangangailangan ng pastor. Mag-amen naman kayo kahit na medyo sabi ni Gehazi, Sir, walang anak yan. Yun ang kailangan. Sige. Sa susunod na taon, magkakaanak yung babae. After nang sinabi niya yun, alam niyo, pagbalik ni Elisha, nagkaanak yung babae. Ang tanong, magic ba yun? Hindi. It is the reward of obedience. Kasi sabi ng Biblia, ang manggagawa ng Panginoon, dinodouble honor. Hindi lang pinapamerienda, ginagawan pa ng prophet's chamber. Kaya kung may pastor po na madadaan sa inyo, ano pong gagawin nyo? Pameriendahin nyo. Hello? Si Elisha, hindi niya kailangang pameriendahin. Kasi kung aaralin natin kung anong kapangyarihan ni Elisha, mas greater pa kay Elijah. Di ba yun ang hiling niya? Anong gusto mo, Elisha? Mas doblehin mo pa yung kapangyarihan ko. Ano ba nangyari kay Elijah? Di ba kinuha siya ni Lord? Na-rapture siya? Kaya yung kapangyarihan ni Elisha matindi.
nung may nag-asar sa kanyang mga bata, sabi niya, panot. Sabi ni Elijah, Lord, magpadala kayo ng bear dito. Kung tayo mag-aaway ng ano. Although hindi naman kami nananalangin ng ganun. Sabi ko, yung nangyari kay Papa, hindi ko pinag-pray yun. Bigla ko lang ba nasabi? Kasi paggawain talaga ng Panginoon, medyo sensitive ako. Sabi ko, huwag mo sabihin yung baka mapilayan ka. Awa naman ng Diyos, gumaling. Kasi kung tutusin, ang laki ng hiwa. Di ba po, pag grinder, talagang wasak talaga. Nakita ko, lumipad yung grinder, wasak. Tinamaan yung kanyang paa dito. Buti na, medyo matigas to. Sabi ko nga, buti hindi tumahan sa ulo mo kasi medyo matigas naman ang ulo mo. Kayang-kaya mo naman siguro. Pero, iyaya ng Diyos, hindi ko na kailangan kumilos. Siya na ang kumilos. Mga kapatid, ang importante, sumusunod tayo. Kasi ang pagsunod natin, laging may resulta ng pagpapala. Reward. Di ba pa yung reward sa langit na sinasabi ko Yung kay Elijah pa lang, alam naman natin yung story ng Elijah at saka ng widow. Tinakain. Then naging blessing dun sa widow, nakakain din sila. Kaya pag may pastor na bumisita sa inyo, pastor, parang parang pakainin pa si pastor. Para, di ba, mayaman naman si pastor, nakakonsent, mga kapatid, obedience matters. Example lang yun ng widow, example lang yun ng baon. Actually, pinipilit nila si Elisha. Hindi naman kailangan ni Elisha Kung pwede naman siya, Lord, magpadala kayo ng dito. Pero, ang tingin kasi ng baon, i-bless siya ni Lord. Anong reward? Nagkaroon ng anak. Yung widow, anong naging reward? Nakakain at gumaling yung anak na may sakit. Dapat patay na. Kaya ako bilang pastor, nag-i-invite ako ng mga pag-fellowship. Pastors, kain tayo dito. Gagamitin ko lang kayo para i-bless ako. Papakainin ko kayo. Ay, ibig ko sabihin, gusto ko rin maranasan yung naranasan ng mga which is ngayon nararanasan ko na rin. Ang pastor ko po ay masungit. Hindi nyo naman siya kilala. Ang pastor ko po ay mahirap minsan intindihin. Pero ito lang lang yung ginagawa. Pastor, ano pong gagawin ko? Yun lang po ang susundin ko. Kasi naniniwala ako sa pagsunod, merong reward. The reason for obedience, requirements for obedience, and that is a reward for obedience. Mga kapatid, ang isang iiwanan po sa inyo, obedience matters. Sila Pedro, kung sila po ay na-release, ang kinagandahan in verse number 41. Sana maisip natin ito. In verse number 41, tingnan po natin. And they departed from the presence of the council. After silang pakawalan, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for His name. Napahiya sila, nasaktan sila, pero sabi nila, satisfying to. Na kami ay napahiya, kami ay nasaktan, kami ay pinersecute, pero na-persecute kami dahil sa gawain ng Panginoon. Dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ang tanong, folks, saan pa tayo nasasatisfy ngayon? Sa makamundo pa rin? Ako, ang satisfaction ko ngayon, may makikita akong mga kabataan na nag-aaral ng college, na mga palaki namin,
Ngayon sumusunod. Ngayon ginagamit. Ang mga song leader ko po doon, dati hindi mo makita sa pulpit kasi maliliit. Ngayon, matatangkad na. Ngayon may mga pangarap na. Ngayon po, nagagamit na. Alam niyo kung bakit? Kung hindi siguro sumunod yung pastor ko, hindi ako naligtas. At kung hindi ako sumunod, wala rin ibang maliligtas. Sabihin mo sa kapatid mo, sa katabi mo, obedience matters. Jesus matters. Sabihin mo pa ito, kaya sumunod ka na. Ang hirap sabihin sa asawa, no? Kaya sumunod ka na. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, salamat po sa inyong biyaya. Salamat po sa pagpapala ng salita. Bagamat Panginoon, parang minsan hirap kaming sumunod. Pero sana po, matutunan na po namin ito. Kapatid, kung meron man tayo sa kalagitnaan natin na hindi pa sumusunod sa tubig ng bautismo, mga kapatid, ang pagsunod sa tubig ng bautismo ay pagsunod, unang hakbang sa pagsunod sa Panginoon. Kasi ito ay pagpapakita na tayo po ay Kristiyan. Kung meron man dito na hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan, ngayon ang oras upang tanggapin mo si Kristo sa iyong puso bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. At talikuran natin ang mga bagay na mali sa ating. Ngayon ang unang araw ng linggo ng taon na ito. Simulan natin ng tama. Parang buong taon na ito maging pagpapala sa bawat pamilya, sa bawat persona, sa bawat kapatid na nandito ngayon. Kung hindi mo pa nararanasan ang biyaya ng Panginoon, ang pangako niyang pagpapala, ngayon ang tamang pagsunod. Bakit tayo nag-church? Bakit tayo nagbibigay at patuloy na naglilingkod? Because may mga kahanga-hangang mangyayari kapag sumunod tayo sa Kanya. Meron man dito gustong sumunod sa Panginoon. Ngayon po ang oras, dalhin natin sa pulpito, dalhin natin ang ating mga commitment. Lord, simula ngayon, magkukwire na ako. Come on. Lord, simula ngayon, hindi na ako a-absent every Sunday. Lord, simula ngayon, priority ko na ang Diyos at ang aking pamilya. If you have the desire, samahan niyo kung manalangin tayo dito. Kung meron po tayong mga dapat na bitawan, mga kasalanan, mga bisyo na hindi pa natin matanggal sa buhay natin, na kung saan nagpapahirap sa atin. Come on. Dalhin natin sa pulpito. Sabay-sabay tayong manalangin. Kung meron pa tayong gustong gawin para sa buhay natin, pero nahihirapan ka, mas maganda sabay-sabay tayong manalangin. Dito po sa pulpito. Ngayong 2025, sabay-sabay tayong manalangin. Come on, tayo lahat. Tayo ay manalangin.
idulog natin sa Diyos ang ating pagsunod sa Kanya. Lord, salamat po. Ang mensahe po ninyo na kung saan minsan medyo harsh man, medyo masakit man, pero salamat. Nagpapaalala ka. Kahit minsan nasasaktan ka, pero nagpapaalala ka. I praise you, Lord. Ang church na po ito, magpapagamit ako ngayong 2025. Ngayong 2025, I give more. Ngayong 2025, I obey more. Ngayong 2025, I effort more. Ngayong 2025, gagawin ko na po ang tao. Lord, salamat po sa bawat kalalawang narito na nakinig. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming pong salamat. Are we blessed? Amen.